isang second year student, major in Filipino. Ang ating tatalakay ngayong umaga ay tungkol sa ang kahalagahan at katuturan ng pagbasa. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagbasa? Ang pagbasa ito ay nakakapagpalawak ng ating mga pananaw. At ito ay nagbibigay gamot sa pagkabagot. Halimbawa, pagkabagot sa manang ikaw ay gilaay ka. So kung gilaay ka, pwede ka magbasa. Sa gamit ng pagbasa, pwede mawala yung kalaay. Magbasa pa kag novel, story, mga love story. Yan ang kahalagahan ng pagbasa. At ito ay nakapagbibigay aliw. Pagbasa dahil pwede ka magbasa ng mga libro na nakakatawa at ito ay nagbibigay aliw at hindi ka na laay. Hindi sa laay. At gamit sa mga suliraning personal. Halimbawa, ikaw ay pagod na sa mga ginagawa mo araw-araw at ikaw ay hindi mo na alam ang gagawin. Kung ano ang gawin mo, nagkakaroon ka ng anxiety. So, gamit ng pagbasa, pwede mo magbasa ka ng mga libro. Mga libro upang mahimasmasa ng ang iyong utak para sa mga problema, mga suliraning personal, problema mo sa personal. At may iba pang kahalagahan ang pagbasa. Mahalaga ang ginagampanan na papel ng pagbasa dahil ito ay sa pamamagitan ng pagbasa nalilina ang ating talino at kaisipan. Halimbawa, isa kang tao na hindi ka marunong magsalita ng fluent in English, pero sa pamamagitan ng pagbabasa, sa paulit-ulit mo na pagbasa ng mga English dictionary, na i-improve ang iyong speaking skills dahil sa pagbabasa mo, dahil fluent na inyong pagbasa ng English at naapektuhan na iyong pagsalita dahil sa iyong pagbabasa. Na-enhance ang iyong talino dahil sa maraming mga dictionary na kagaya ng mga dictionary about sa Panginoon, about sa science, ganyan. So, dahil dyan sa pagbabasa mo, dahil sa pagbabasa mo ng mga librong yan, dumadating sa utak yung naiingkod mo yan. Naiingkod mo at nauunawaan mo ito at nagiging stock knowledge mo na ito. Kaya nalilina ang iyong kaisipan at talino. Ang pagbabasa ay isang susi o lifeblood ng mga research, pag-aaral at lecture. Sa research naman, napaka-importante ng pagbasa dahil paggamit ng pagbasa, nalalaman mo kung ano ang nilalaman ng research mo o ano ang research na binabasa mo upang malaman mo kung ano ang purpose ng research na yan. Importante talaga ang pagbasa. At sa lecture naman, importante na bago ka mag-lecture, dapat basahin muna kung ano ang i-lecture mo sa mga mag-aaral mo. Dahil sa pamagitan ng pagbasa, naiintindihan mo ang inyong i-lecture. At sa pag-lecture mo naman, mas maipapahayag mo ito ng mabuti dahil naiintindihan mo ito ng mabuti dahil sa pagbasa. At sa pag-aaral naman, hindi lang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga guro. Napaka-importante ng pagbasa kapag ikaw ay nag-aaral. Kahit ano naman, kahit di lang estudyante, dahil hindi lang estudyante ang nag-aaral. Sa halimbawa, sa isang room nyo, ang iyong guro ay nagtatalakay. At sinabi niyang mag-take down notes kayo. So nag-take down notes ka. At pagkatapos ng inyong talakayan, sinabi na inyong guro na magkakaroon tayo ng pasulit sa muli nating pagkikita. At pagkarating nyo sa bahay nyo ay sinimulan mo nang basahin ang mga naisulat mo mula sa inyong talakayan ng inyong guro. So sa pamamagitan ng pagbasa ng mga notes na itinala mo, naiingkod mo na sa utak mo, nalalaman mo at naiintindihan mo na ng mabuti ang tinalakay ng guro mo. At sa muli niyong pagkikita at nagpasulit na kayo, naiintindihan mo na ang sagot at nasagutan mo na ito ng mabuti. Dahil dahil sa magitan ng pagbasa, naiintindihan mo at naunawaan mo kung ano ang tinalakay ninyo. Ang pagbabasa rin ay nagsisilbing salamin upang makita at masuri ng tao ang sarili batay sa mga buhay ng ibang taong kanilang nabasa. Naintindihan nyo ba? So, sa mamagitan pala ng
sa pamamagitan pala ng pagbasa ng mga taong nakasulat. Halimbawa, si Albert Einstein, na nakita mo siya sa isang libro o nabasa mo kung ano siya, isa pala siyang napakatalinong tao sa buong mundo. Nalaman mo yun sa pagbabasa lamang. So sa pamamagitan ng pagbasa, napakalaking tulong talaga nito upang malaman mo. Halimbawa rin mo, sa pagbasa mo, nalaman mo na si Albert Einstein pala ay isang scientist na napakagaling at napakatalino. Sa kabuuan, ang pagbasa ay napakahalagang instrumento natin upang maunawaan natin ang ating mga libro na binabasa, at ito ay nagbibigay linaw sa atin. Ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa atin sa pamamagitan ng pagbasa. Ng mga libro. Sa pamamagitan ng iyong pagbasa nito, ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman. At sa pagbasa naman ng mga dictionary, ito ay nagbibigay sa atin ng mga malalalim ng salita na hindi natin maintindihan. Pero sa pagbasa natin, naiintindihan na natin kung ano talaga ito. Dahil yan ang importansya ng pagbabasa. Dahil ang pagbabasa ito ay nagbibigay ng mga kahulugan na mga salita o mga bagay na hindi natin maintindihan sa pakikinig lang. Sa pagbasa, naiintindihan natin ito dahil nandun lahat ng mga meaning kung ano yun. So huwag nating baliwalain ang pagbasa. Napaka-importante nito, especially na talaga sa mga mag-aaral. Dahil magagamit mo ito sa hinaharap. Meron ka na mga maraming kaalaman dahil sa iyong pagbabasa. At yun lang po ang ating maikling talakayan patungkol sa katuturan at kahalagahan ng pagbasa. Sana hindi niyo malimutan kung ano ang kahalagahan ng pagbasa. Salamat po at magandang umaga.